Gabi na makauwi kami ng mansyon. Kita kong pagod sa mukha ng mga anak ko na makapasok kami sa kwarto nila. Agad namang nagpaalam si Alicia na uuwi na raw ng kondo niya dahil maaga pang pasok ito sa opisina bukas. Tinulungan ko lang linisin ng mga bata at nang masiguro kong maayos na silang nakahiga sa kani-kanilang kama, agad akong pumasok sa kwarto ko. Ginawa kong evening routine ko sa loob ng kwarto. Pagkatapos, saglit akong tumambay sa terrace para magpahangin. Napakatahimik ng paligid. Ang sarap ng samyo ng hangin at di ko mapigilang mapapikit. Dinadama ko ang katahimikan ng gabi. Napangiti ako at tumilad. Agad sumalubong sa paningin ko ang nagkalat na bituin sa kalangitan. Mula sa kinatatayuan ko, kita ko ang buong paligid ng mansyon. May mga ilang nakakalat na bantay kaya't panatag ang aking kalooban. Naligtas ako sa lugar na to. Naligtas ang kambal. Muling sumagi sa isipan ko ang pinag-usapan namin kanina ni Maxie. Ang lakas ng loob niyang takutin ako. Anong akala niya sa akin? Masisindak ng ganon-ganon lang? Hindi ako papayag na may gagawin siyang masama sa mga anak ko. Bukas na bukas din, kakausapin ko si Lucas tungkol dito. Sasabihin ko sa kanyang pagbabantang ginawa ni Maxie sa akin. Alam ko, hindi niya rin hahayaang mapahamak ang kanyang mga pamangkin. Sina Maine at Alexos ang magmamana sa kung anong naiwan ng kanilang ama. Kaya alam ko, mahigpit ang security kahit saan man pumunta ang kambal. Gayunpaman hindi ako dapat pakakampante. Iisa lang ang buhay ng tao at di na to po pwedeng ibalik pa kung sakaling matsyempohan kami ng kalaban. Katulad na nangyari kay Miguel. Malakas akong napabuntong hininga at nagpa siyang pumasok ng kwarto. Ayokong isipin pa ang mga nangyari kay Miguel. Ayoko na munang umiyak ngayong gabi dahil sa matinding pangungulilang nararamdaman ko para sa kanya. Nilibot ko ang tingin sa paligid at nagpa siyang humiga sa kama. At nang sulupan kong orasan sa bedside table, alauna na ng madaling araw. Ang bilis ng oras. Kailangan ko pang matulog dahil bala kong puntahan bukas si Corina sa hideout. Pipikit-pikit na ako na marinig kong pagtunog ng aking cellphone. Hindi ko mapigilang mapakunot ang aking noo at tamad na sinagot ko iyon. Hello, sagot ko. Nagtaka pa ako dahil walang sumasagot sa kabilang linya. Inis kong tinignan ng screen at napansin ko, nakakonect pa rin ang tawag. Di ko maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Kung wala kang sasabihin, huwag kang istorbo. Inis kong wika at agad na inoff ang tawag. Inis kong inihagis ang cellphone sa kabilang bahagi ng kama nang muli itong tumunog. Sa sobrang inis ko, muli ko tong kinuha at sinagot ang tawag. Hello, peste naman no? Kung ayaw mo magsalita, pwede ba tumigil ka na? Bulyaw ko. Alis, pakiusap. Sabihin mo sa kanila, huwag akong papatayin. Natigilan ako na marinig kong boses na yon. Hindi ako maaaring magkamali. Boses ni Maxie at nagmamakaawa to sa akin. Mukhang hirap na hirap to, kaya hindi ko maiwasang magtaka. Nagkita pa lang kami kanina sa amusement park, tapos natawag siya ngayon sa akin na parang nahihirapan. Pwede ba, Maxie? Hindi uubra sa akin ang dramang yan. Kung wala ka matinong magawa sa buhay mo, manahimik ka. Hindi ako takot sa'yo. Sigaw ko dito. Patay na ang lahat ng kakampi ko. Pinatay nila ang asawa ko. Ako lang isusunod nila. Maawa ka. Alam ko may kinalaman ka sa mga nangyayari sa grupo ko. Sabihin mo sa kanila, lubayan nila ako. Patakasin na ako. Pangako hindi ko na kayo guguluhin. Umiiyak na sagot nito. Gulong-gulo naman ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Maxie. Bigla ko naalala si Carla. Hindi ito tumatawag sa akin ngayong araw na siyang first time niyang ginawa. Lagi itong nakabuntot sa akin sa lahat ng oras. Pero himala ngayong araw. Hinayaan niya kaming lumabas ng mga bata na hindi siya kasama. Hindi kaya may alam siya tungkol dito? Kung totoo man yung sinasabi mo, di mamatay ka na para mapagbayaran mo lahat ng kasamaan na ginawa mo sa buhay ko. Wala akong pakialam sa iyo, Maxie. Sagot ko naman. Tanging malakas sa pag-iyak ang nagawa nito bago ko narinig ang sunod-sunod na pagputok ng baril. Nabitawan ko ang aking cellphone dahil sa gulat. Pakiramdam ko'y biglang nanginig ang buo kong kalamnan. Takot na takot akong napaupo sa kama. Kinukurot ko pa ang sarili ko para siguraduhin kung gising pa ba ako. Kung panaginip lang ba ang lahat. Pero alam kong totoo ang narinig ko kanina. Si Maxie ang kausap ko at nagmamakaawa to sa akin. Pero paano nangyari yon?
Nasa maayos siyang kalagayan kanina. Marami siyang kasamang bodyguards kanina at sa isang iglap lang, tatawag siya sa akin para magmakaawang buhayin siya. Siya nga yung nagbanta sa akin kaninang papatayin niya kami at ang kambal sa loob ng isang linggo. Napaigtad ako nang muli kong marinig ang pag-ring ng cellphone ko. Wala sa sariling muli ko yung dinampot. Nakarehistro ang pangalan ni Alicia sa screen, kaya kagad ko yung sinagot. Alicia, napatawag ka? Tanong ko kaagad. Narinig ko pa ang malakas itong pagbuntong hininga bago sumagot. Napanood mo ba ang news kani-kanina lang sa telebisyon? Agad na tanong nito. Napatayo ako. Naglakad papuntang terrace. Bakit? Anong nangyari? Anong balita? Tanong ko. Nasunog ang katabing warehouse kung saan namatay si Miguel dahil din sa sunog din. Diyos ko, pugad pala ng sindikatong lugar na yon. Mabuti nilang bago sumabog ang warehouse na iligtas ang dose-dose ng batang nakakulong doon. Agad na sagot ni Alicia. Kinilabutan ako. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Muli kong naalala si Maxie. Ano daw dahilan ng sunog? Tanong ko. Ayon sa salaysay ng isa sa mga batang nakaligtas, may sumunod daw ng mga armadong tao. Lahat daw ng mga bantay sa lugar pinagbabaril nila. Pagkatapos isa-isang pinalabas ng warehouse ang mga batang nakakulong bago daw sunugin ang buong paligid. Sinama na sa sunog yung mga patay na katawan ng mga sindikato, pati yata leader kasama sa mga naabo. Alice, hindi kaya sila din na may gawa ng pagkamatay noon ni Miguel? Tanong nito. Natigilan ako. Yan ang aalamin ko. Kung totoo mang silang may gawa sa pagkamatay ng asawa ko, dapat lang sa kanilang mamatay din sila. Sagot ko. Agad na nahimik si Alicia. Nagpaalam naman agad ako sa kanya. Bala kong tawagan si Carla para makibalita. Pagkatapos namin mag-usap ni Alicia, agad kong hinanap ang number ni Carla. Pagkatapos agad kong pinindot ang call button. Napakunot ang noo ko nang hindi ito sumasagot. Napaka-imposible talaga nito. Bigla ako nakaramdam ng pag-aalala. Dali-dali akong pumasok ng walk-in closet at nagbihes. Pupunta ako sa hideout. Nagdududa na talaga ako. Pakiramdam ko may mga nangyayaring hindi ko alam. Pagkalabas ko ng manson, agad akong sinulubong ng 3 bodyguard at ng driver. Tinanong nila kung saan ako pupunta. Agad ko naman sinabi sa kanila ang bala kong pagbisita sa hideout. Agad namang inihanda ng driver ang kotse at wala pang 5 minuto nasa kalsada na kami. Tinatahak ang direksyon patungong hideout. Pagdating ng hideout, wala naman ako nakitang kakaiba sa kilos ng mga bantay. Normal lang sila at parang walang nangyari. Agad nagtong dumiretso sa kwarto kung nasa nakakulong si Corina para lang magulat sa naabutan. Agad na nanlaki ang aking mga mata. Maxie? Bulong ko. Gulat akong napatitig kay Maxie. Nandito siya sa hideout, duguan, nakahiga sa lapag. Katabi nito ang umiiyak na si Corina. Ma'am, siya lang ang nakasurvive? Pang-surprise sana sa inyo yan ni Boss Lucas, kaya lang nandito na pala kayo. Wika na isa sa mga tauhang nakabantay dito. Napakurap ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko habang nakatingin sa walang malay na si Maxie. May sugat siya at nagkalat ang dugo sa buong katawan nito, pati na rin sa sahig. Bakit di niyo siya dinala sa ospital? Tanong ko. Ngayon ko lang napatunayan sa sarili ko na hindi ako ganon kasama para panoorin na isang tao na naghihirap. Parating na ang doktor na gagamot sa kanya. Inuna niya lang si Carla ang lapatan ng lunas. Sagot nito. Agad na binundol ng kaba ang puso ko nang marinig kong bagay na yon. Si Carla? Bakit? Kamusta siya? May mga bagay ba akong dapat malaman? May mga nangyayari ba na hindi ko man lang alam? Sagot ko. Wala po ako sa posisyon para sabihin sa inyo ang tungkol sa bagay nito, ma'am. Nasa kabilang kwarto si Carla. Ginagamot ni Doc Danilo. Wika nito. Lalo ako nagtaka nung banggitin nito ang pangalan ng kapatid ko. Kailan pa nasangkot ang kapatid ko sa bagay na to? Sinulyapan ko pa si Maxie bago sumunod sa gwardya para puntahan ang kinaroroonan ni Carla. Pwede na po kayong pumasok sa loob, ma'am. Wika nito pagkatapat namin sa pintuan ng isa pang kwarto. Malalim akong napabuntong hininga, tsaka dahan-dahan kong itinulak ang pintuan. Naabutan ko pa si Carla, nakahiga sa kama. Mukhang may sugat ito at ginagamot. Gayunpaman di nakaligtas sa pandinig ang pakikipagtalo nito sa gumagamot sa kanya.
Hindi ko maiwasang magtaka nang masulyapan ko kung sinong kasama ni Carla sa kwartong ito. Hindi ako maaaring magkamali. Si Kuya Danilo. Nandito si Kuya Danilo. Wala kang pakialam kung marami na akong napatay. Hindi mo ako pwedeng pangaralan dahil kasama sa trabaho ko. Lahat ng ginagawa ko. Narinig kong wika ni Carla. Bakas ang pagkairita sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Kakausapin ko si Lucas tungkol dito. Mas mapapaiksi ang buhay mo kung ipagpapatuloy mo pa ang ganitong klaseng trabaho? Sagot naman ni Kuya Danilo. Di ko naman maiwasang mapatas ang kilay ko sa takbo ng kanilang usapan. Kailan pa nagkaroon ng concern si Kuya kay Carla? Isa pa, hindi ako aware na ganito na pala sila ka-close. Buti kong pakinggan ka nun. Isa pa, bakit ka ba nakikialam? Huwag mong sabihin may gusto ka sa akin. Tatawanan talaga kita. Sagot naman ni Carla. Di ko mapigilang matawa sa naging reaksyon ni Kuya. Agad tong napasimangot sabay kamot sa kanyang ulo. Hindi kita type. Hindi ko type ang isang babae na talo pang lalaki kong umasta. Sagot ni Kuya. Umismid lang si Carla at di na sumagot pa. Nagpa siya naman akong lapitan na silang dalawa. Baka kung san-san pa mapupunta ang kanilang usapan. Mukha pa namang pareho ng mainit ang ulo nila sa isa't isa. Nagkakainitan na eh. Isa pa, kailangan ni Maxie ang presensya ni Kuya. Baka maubusan to ng dugo kung di pa magagamot. Kuya? Tawag ko. Agad tong lumingon sa akin. Hawak nito ang braso ni Carla na may nakatakip na gasa. Akmang babangon si Carla na mapansin ang pagdating ko, pero pinigilan to ni Kuya. Anong ibig nitong sabihin? Tanong ko. Nagkatinginan pang dalawa. Walang gustong sumagot. Kuya, bakit ka nandito? Kailan pa kayo naging close ni Carla? Bakit di ko to alam? Tanong ko. Hindi to sumagot kaya't si Carla nang hinarap ko. Ikaw naman, ano to? Bakit nasa kabilang kwarto si Maxie? Tanong ko. Buhay pa ba? Kaswal na tanong ni Carla. Napansin kong matalim tong tinitigan ni Kuya Danilo. Parang gusto kong matawa sa asta ng dalawa. Mukhang may namumuong pag-iibigan na namagitan sa mga ito. Well, hindi naman dihado kay Carla si Kuya kung nagkataon. Maganda si Carla at kung sakaling magkaanak sila. Tiyak magagandang lahi ang kalalabasan. Hindi yan dapat kong pagtuunan ng pansin sa ngayon. Mukhang nakatulog talaga ako sa pansitan. May mga bagay akong dapat malaman sa mga to. Sa isang araw at buong gabi akong nalingat. Mukhang ang daming ang nangyari. Ano bang nangyari? Tanong ko ulit. Tumitikbo na si Carla kay Kuya bago nagsalita. Napalaban kami. Kaswal na sagot nito. Napalaban? Paano? Bakit di ko yata ito alam? Sagot ko. Basta, huwag mo nang alamin tungkol sa bagay na yon. Isa lang ang nasisiguro ko. Nabigyan na natin ng hustisya ang pagkawala ni Sir Miguel. Di na kailangan pang mabahiran dugo ang mga kamay mo, Alice. Wika ni Carla. Seryoso ko naman tong tinitigan. Ewan ko sa'yo. Teka kuya, hindi na ba kailangan pang dalhin sa ospital si Carla? Bakit dito kayo nagagamutan? Isa pa bakit nandito ka? Si Kuya Danilo naman ang pinagbalingan ko. Alam ko, alam na ni Kuya ang mga nangyayari sa paligid. Base sa itsura nito at sa presensya nito dito sa hideout. Ikaw ang dapat magpaliwanag sa akin, Alice. Anong ginagawa mo dito? Kailan ka pa natutong manakit na ibang tao? Seryosong tanong ni Kuya Danilo. Sandali ako nag-isip bago sumagot. Teka, kanino mo nasagap ang balitang yan, Kuya? Dapat lang nandito ako dahil nandito din si Carla? Alangan kong sagot. Alam kong hindi mabibilog ang ulo ni Kuya sa mga sagot ko. Hindi rin ako sanay magsinungaling dito kaya alam ko, huling-huli ako na may ginagawang illegal sa kapwa. Tinitigan ako ni Kuya sa mga mata at napailing. Hindi ka pa rin sanay magsinungaling, little sister? Kitang-kita sa mukha mong hindi ka nagsasabi ng totoo. Heist, mukhang di na talaga kita mapipigilan pa sa mga pinagagawa mo. Sagot ni Kuya sa boses na halatang problemado. Napangiti ako. Kuya naman, di naman ako ganun kasama katulad ng iniisip mo. Kaya ako nagkakaganito dahil gusto kong bigyan ng hustisyang pagkamatay ni Miguel. Titigil din ako sa gawain to kapag maparusahan ng may sala. Di ganun kadali na basta nalang kakalimutan kong lahat? Sagot ko. Ewan ko sa'yo, Alice. Hindi pa rin tamang ilagay mo sa sarili mong mga kamay ang batas. Sana hindi mo pagsisiyan ang mga ginagawa mo ngayon.
Alam mo, kasalanan sa Diyos ang pumatay ng tao? Sagot ni Kuya. No, Kuya. Diyan ka nagkakamali. Kung hindi sila mamatay, mas maraming inosente silang papatayin. Aware ako kung anong klaseng gawain meron ng grupo ni Maxie. Marami silang mga inosenteng batang pinapatay para kumita lang ng malaking halaga. Sagot ko. Natigilan si Kuya. Nagkita kami ni Maxie kahapon sa amusement park. Pinagbantaan niya kung isusunod niya ang mga anak ko sa pagkamatay ni Miguel. Ina ako. Hindi ako pwedeng basta manahimik na lang. Aaminin ko nalulungkot ako sa mga nangyari. Pero kung ang kamatay ni Maxie ay magiging susi para mamuhay ng ligtas sa mga anak ko, gagawin ko. Handa akong isugal ang kaluluwa ko, mawala lang siya sa mundo. Tamang nawala sa akin si Miguel. Baka hindi ko nakakayanin pa. Pati ang mga anak ko ay mawala rin sa akin. Mahaba akong wika. Masuyo kong tinitigan ni Kuya at ilang saglit lang, dahan-dahan tong ngumiti. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kakatapang, Alice. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi sa likod mo. Handa akong alalayan ka sa lahat ng oras. Sagot nito. Napangiti ako. Akmang yayakapin ako ni Kuya na magsalita si Carla. Para mo may pagtatanggol ang isang tao, ay di ka naman marunong humawak ng barel. Patutsa lang sagot ni Carla. Natigilan si Kuya. May galit sa mga mata nitong nilingon si Carla. Di ko mapigilang matawa. Alam nyo, nagtataka na ako sa inyong dalawa. Kung magbangayan kayo, talo nyo pang magsyota. May dapat ba akong malaman? Tanong ko. Agad kong napansin ang pamumula ng pisngi ni Carla. Di naman nakasagot si Kuya. Bagkos tumayo ito at kinuhang kanyang mga gamit. Titingnan ko muna si Maxie. Baka maubusan ng dugo at mamatay pang babaeng iyon. Kung bakit naman kasi nakahiga na kanina, pinuruhan pa rin eh. Wika ni Kuya. Akmang lalabas ng kwarto na magsalita si Carla. Sige, ipagtanggol mo. Kapag makaligtas pang babaeng yon, ikaw naman ang isusunod niya sa hukay. May halong ines sa boses na wika ni Carla dito. Sinimangutan lang to ni Kuya. Diretso labas ng kwarto. Naiwan naman kaming dalawa ni Carla sa loob ng kwarto, kaya agad ko tong nilapitan. Ano ba kasing nangyari? Magkwento ka nga. Bakit nandito si Maxie at bakit kasugatan? Kayo ba ang nagpasabog sa warehouse ng mga sindikato? Tanong ko. Saglit akong tinitigan ni Carla at dahan-dahan tumango. Yes, kami may gawa sa lahat ng yon. Di na namin pinaalam sa'yo dahil ayaw ka namin mapahamak. Tandaan mo, Alice, may 2 batang umaasa sa'yo. Kailangan mong protektahan ng mga bata higit kanino pa man. Seryoso nitong sagot. Di ko maiwasang humanga kay Carla dahil sa pinapakita nitong concern sa pamilya ko. Di ko akalain ganito to kaloyal. Ano nang gagawin natin ngayon kay Maxie? Kay Corina? Tanong ko. I don't know. Pero alam ko magagamot man siya ni Danilo o hindi, siguradong wala nang kwenta pang buhay niya. Sinigurado kong magiging inutil na siya? Sagot nito. Di ko naman maiwasang magtaka. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Huwag mo nang alamin pa kung anong ibig kong sabihin. Mas magandang huwag mo na ring alamin pa. Bibigyan ka ngayong araw ni Lucas kung anong parusang ibibigay mo sa 2 yon. Pagkatapos ng araw na to, hindi mo na sila makikita pa habang buhay. Seryoso nitong sagot. Di naman ako makapaniwalang napatitig dito. Hindi ako nakaimik. Naguguluhan ako. Kung gusto mong sa mga mismong kamay mo tatapusin ang buhay nila, gawin mo na ngayong araw, Alice. Last chance mo na to para gawin lahat ng gusto mo, hanggang mapawi lahat ng galit na nasa puso mo. Muli nitong wika. Napakorap ako na makailang ulit bago sumagot. Hindi ko kayang pumatay ng tao, Carla. Oo, galit ako dahil sa ginawa nila kay Miguel. Pero hindi ibig sabihin doon gaganti rin ako sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay nila. Sagot ko. Kung ganoon, hayaan na natin na ang organisasyon ang magparusa sa kanila. Pilitin mong kalimutan ng mga nangyayari ngayon, Alice. Pilitin mong magbuhay ng tahimik, kasama ng kambal. Sagot nito. Naguguluhan naman akong napatitig dito. Maraming mga katanungan na naglalaro sa isipan ko. Pero nang mapansin ko ang pagod sa mukha ni Carla, pinili ko na lang itikam ang bibig ko. Marami pang mga araw na pa pwede naming pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Magpahinga ka muna. Alam kong pagod at puyat ka, Carla. Marahan kong wika dito. Agad itong napangiti at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang mapansin kong nakatulog na si Carla, ay agad akong lumabas ng kwarto. Dumiretso na ako sa kinaroroonan ni Maxie at ni Kuya Danilo.
Hindi na ako pumasok ng kwarto. Natatanaw lang ako kay Maxi habang ginagamot to ni Kuya. Siguro nga hindi na kailangan pang mahirapan. At mabahira ng dugo ng mga kaaway ang kamay ko. Hahayaan ko na nga lang siguro na ang organisasyon na magparusa sa kanila. Sa nakikita ko ngayon, wala nang kakayahan pang lumaban si Maxi, pati na rin si Corina. Tama si Carla. Pipilitin kong mamuhay ng normal kasama ng mga anak ko. Pagkatapos ng gabing to, alam ko, babalik sa dati ang lahat. Hindi na kami matatakot pang lumabas ng mansyon. Wala nang magbabanta pa sa buhay ng mga anak ko. Papatayin mo ba kami? Sige, gawin mo na. Huwag mo nang hintayin pang makawala kami dito sa letseng lugar na ito. Dahil sisiguraduhin ko, ako mismong papatay sa'yo, Alice, kasama ng mga anak mo. Narinig kong sigaw ni Corina. Nagkamali na pala ito at nanilisik ang mga matang napatitig sa akin. Si Maxi naman nakahiga pa rin sa lapag at di ko alam kung gising ba ito dahil may benda siya sa mga mata. Ayon kay Danilo, malaki ang natamang pinsala ng mga mata ni Maxi at posibleng buhay na itong di makakakita. Hanggang ngayon mataas pa rin ang lipad mo, Corina. Mukhang hindi ka pa rin nagsisisi sa mga kasalanang nagawa mo sa akin, sa pamilya ko, sa ama ng mga anak ko. Galit ko ring sagot dito. Agad tong umisi sa akin. Kahit kailan hindi ko pagsisisihan lahat ng ginawa ko. Nakatakdang maging akin si Miguel, pero bigla kang bumalik sa buhay niya at inagaw mo siya sa akin. Ilang taon ako nagtiis at naghintay na matutuhan niya rin akong mahalin, pero nauwi lang sa wala ang lahat. Hanggang sa huli ikaw pa rin ang pinili niya, kaya dapat lang mamatay siya. Hindi ako papayag na maging masaya kayo habang buhay, kaya pagdurusahan mong pagkawala niya. Kung di ka sana bumalik, baka masaya kami nasasama ngayon. Puisit ka? Mahabang wika nito. Sa sobrang galit, halos lumabas ng litid sa kanyang leeg. Di naman ako makapaniwalang napatitig dito. Bago pa ako makakasakit, alam ko na ang relasyon nilang dalawa noon ni Miguel. Pero hindi ko akalain na kung sasisihin ito ngayon sa pagiging miserable niya. Sa mga nangyari sa buhay niya pero hindi pa rin tama na idama niya ang anak namin. Hindi pa rin tamang patay nilang asawa ko dahil lang di nakuha ang gusto niya. Masaya ka ba sa nagawa mo? Masaya ka ba sa ginawa mong pagpatay sa asawa ko? Tanong ko. Natigilan to sabay ngiti. Yes. At kung papatayin mo man ako ngayon, ibig lang sabihin, malapit na kami magkita ni Miguel sa kabilang buhay. May pagpapatuloy na namin ang pagmamahalan namin. Nakangisi nitong sagot. Naikuyom ko naman ang aking kamao. Isang malakas sa sampal ang binigay ko kay Corina, pagkatapos maring hinawakan sa mukha. Hanga din ako sa'yo, Corina. Mamamatay ka na't lahat, wala ka pa ring pagsisising ginagawa. At gaano ka naman nakakasiguro na makakasama mo ang asawa ko? Isa impyerno ang patak mo. Demonyo ang asawa mo, Alice. Sigurado ako hinihintay na niya ako. Patayin mo man ako sa huli, ikaw pa rin ang mawawalan. Napaatras ako at diretso lumabas ng kwarto. Ayoko nang pakinggan pa si Corina. Bahala na si Lucas sa kanya. Ipapaubaya ko na lang kay Lucas kung anong parusang ibibigay niya kina Maxi at Corina. Simula ngayong araw, pipilitin kong mamuhay ng tahimik kasama ng mga anak ko. Pagod na ako mag-gemgem na sama ng loob sa puso ko. Ano ngayon ang plano mo? Siguro naman magkakaroon ka na ng katahimikan ngayon, Alice. Siguro naman magiging panatag ng iyong kalooban. Nakuha mo ng gusto mo? Wika ni Kuya Danilo. Tinitigan ko ito sabay ngiti. Magiging panatag ng kalooban ko, Kuya. Wala nang mga salot sa buhay namin mag-iina. Pakisabi kay Lucas siya nang bahala kina Corina. Tama si Carla. Hindi na kailangan pang dungisan ng mga kamay ko ng dugo na nagmumula sa katawan ng mga kriminal na yan. Sagot ko. Agad na pangiti si Kuya. Don't worry, sis. Simula ngayong araw, tanggalin mo ng takot sa puso mo. Alam kong hindi basta-basta mawawala ang lungkot sa puso mo, pero pilitin mong mamuhay na masaya, kasama ng kambal. Miss na miss ko ng dating Alice. Nakangiti nitong wika. Thank you, Kuya, at pasensya na, dahil pati kayo'y muntik ng madamay sa gulong to. Sagot ko naman. Tanging pangiti lang din ang naging sagot nito, nang may muli akong naalala. Ano na kaya ang magiging kapalaran ni Corina at Maxi? Ano ang maaalala ni Alice habang kausap ang kanyang kuya?
May namumuo na kayang pagtitinginan sa pagitan ni Carla at Danilo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.